Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa nagaganap na transaksyon nila ni Boss Divina at sa grupo ng Mamba Cartel, na unang dumating sila Boss Divina. Sumunod naman nito ang grupo ng Mamba Cartel. Tinanong ni Boss Divina ang Mamba Cartel kung nasaan ang diamante kapalit ng droga. Agad naman nilang binuksan ang case na nilagyan ng diamante at pinakita ito kay Boss Divina. Napangiti na lang si Boss Divina dahil inisip niya na mapasa kanila na talaga ang diamante. Agad namang hinanap ng Mamba Cartel ang mga droga. Pinakita naman agad nila ni Boss Divina ang dala nila, ngunit kulang ito sa kasunduan nila. Kaya tinanong ng Mamba Cartel si Boss Divina kung nasaan ang iba. Agad namang itinuro ni Boss Divina ang kahon na pinadala ni General Pacheco. Pinabuksan ito dahil gusto nang makita ng Mamba Cartel ang mga droga. Ngunit nang mabuksan na ang kahon, gulat na gulat sila dahil si Amanda ang laman ng kahon at hindi droga. Galit at tinanong ni Boss Divina si Amanda kung ano ang nangyayari. Napagtantunan nila ni Boss Divina na niluloko lang pala sila ni General Pacheco, habang ang Mamba Cartel ay galit na galit kay Divina dahil niluloko lang daw sila. Agad namang kinuha ng Mamba Cartel mula sa kahon si Amanda, habang sila Supremo naman ay nagtatago lang ito sa gilid at nagmamasid habang tinitignan ang dalawang grupo na si Boss Divina at ang Mamba Cartel. Kaya nagulat na lang itong si Supremo nang si Amanda ang laman ng kahon, habang sila Tanggol naman na nagtatago pinagpahanda na niya ang kanyang mga kaibigan. Dahil nalaman na nga nila na niluko lang pala sila ni General Pacheco, nag-umpisa na ang gyera. Galit na galit ang Mamba Cartel at gusto nang tapusin itong si Boss Divina, ngunit mabilis ang kilos nila ni Boss Divina at nakapagtago agad ito. Kaya lumabas na sila Tanggol mula sa kanilang pinagtaguan, nakipagpalitan ng putok mula sa grupo ng Mamba Cartel, habang sila Supremo naman ay naghahanap lang ng tiempo para malapitan si Amanda at mailigtas ito. Sa kabilang banda, pinilit naman ni Ramon na magsabi ang kanyang mga tauhan ng totoo kung sino nga ba ang nagtraidor sa kanya, ngunit walang nagsasalita, kaya isa-isa niya itong binaril. Agad namang naalala ni Ramon ang taong nagtangka sa kanya. Bagsak at napilayan ito at paika-ika nga itong tumakbo. Kaya naman sa walang pag-alinlangan, tinusok ni Ramon ang hita ni David at sumigaw na lang ito ng aray. Galit at tinanong niya si David kung paano nakuha niya ang sugat sa kanyang hita. Hindi makapagsagot si David at nag-iisip kung paano niya ito ipaliwanag. Malalaman na kaya ni Ramon ang matagal nang tinatago ni David. At sa tatlong grupo na nakipagbakbakan, sino kaya ang mananalo? Aabangan na lang natin yan mga kaibigan. Hanggang dito na lang muna tayo at wag po sana ninyong kalimutan na i-like, i-share at pahingi na rin ng isang subscribe. Maraming salamat sa inyong panonood.